Bro, kumakain ka na ba ng Jollibee Chicken Joy ngayon? Wala pong Jollibee Chicken Joy dito. Sino po mas malapit sa puso ni Brad Ellie? Si KDR po ba o si Yuli? Depende po sa klase ng malapit sa puso. Meron po kasing mga ano yan. Kailangan ikakategorize po yan. Kasi yung nangangasiwang Brad Daniel ngayon, traidor po siya. Traidor po siya. Yung nangangasiwang Brad Daniel ngayon, taliwas doon sa pinagkatiwalaan ni Brad Ellie para lumingap sa mga kapatid. Katunayan po, kayo na po ang makakapagpatunay, mga kapatid na nagre-reach out sa akin, na pamilya po silang hindi na dumadalo dahil marami silang nakikitang mga irregularities. Wala na po tayong reporting ng financial status ng iglesia na which is noong panahon ni Brad Ellie merong reporting annually kung saan napupunta yung pera ng iglesia. Biruin nyo, meron na tayong sariling TV station na kumikita. Tapos meron tayong sariling radio station na kumikita. Tapos meron pa tayong mga abuluyan. Tapos, sino po ang nagpapagawa ng mga lokal? Sino po ang nagpapagawa ng lokal? Hindi ba pera din ng mga kapatid? Na hindi naman galing sa abuluyan? Hindi po ba kayo nagtataka doon, yung sa Philippine Loop? Bakit meron pera ang pangasiwaan? Bakit hindi siya ang gumawa na ipaayos lahat ng lokal? Pero bigla niyang sinabi na, huwag niyo ko questionin yung desisyon ng KNP ko. Hindi po ba kayo kalaban ng Diyos nun? Nakasulat po yun sa Biblia, nasa gawa ng mga apostol, nagkaroon ng hindi kakaunting usapin ng mga apostol. Kaya hindi po pwede na ang MCGI ngayon ang magsasabi na hatulan yung mga nag-exit na maimpyerno. Baka nga mas maimpyerno kayong mga panatiko eh. Baka nga, hindi baka, talagang maiimpyerno yung mga KNPing mga hinayupak na yan na nagpapasasa sa pera ng mga miyembro. Hindi ba totoo, Resty Reyes, yung sinasabi ko? Hindi ba totoo, Efren Baking, yung mga sinasabi ko? Hindi ba totoo, Robert Naboa, yung mga sinasabi ko? Bro, totoo bang namaril ng gulong si KDR? Hindi naman po ako si KDR, kaya wag niyo pong itatanong yan sa akin. Tanungin niyo po si KDR. I cannot answer question on behalf of someone na hindi naman po ako yon. Kaya mas maganda po na tanungin niyo po si KDR kung totoo bang namaril ng gulong si KDR. At kung totoo man po siyang namaril ng gulong, gulong naman po yung binaril eh, hindi naman po tao. Kaya yung pong mga nagme-message sa akin ngayon, inano ko na, dinidiretso ko na po. Na unang-una, hindi ko na po ito laban ngayon. Laban na po ito ng buong kapatiran na sumasampalataya, na hindi panatiko, na hindi brainwash. Kasi yung nangangasiwang Brad Daniel ngayon, traidor po siya. Traidor po siya. Yung nangangasiwang Brad Daniel ngayon, taliwas doon sa pinagkatiwalaan ni Brad Ellie para lumingap sa mga kapatid. Katunayan po, kayo na po ang makakapagpatunay, mga kapatid na nagre-reach out sa akin, na pamilya po silang hindi na dumadalo dahil marami silang nakikitang mga irregularities. Wala na po tayong reporting ng financial status ng iglesia na which is noong panahon ni Brad Ellie merong reporting annually kung saan napupunta yung pera ng iglesia. Biruin nyo, meron na tayong sariling TV station na kumikita. Tapos meron tayong sariling radio station na kumikita. Tapos meron pa tayong mga abuluyan. Tapos, sino po ang nagpapagawa ng mga lokal? Sino po ang nagpapagawa ng lokal? Hindi ba pera din ng mga kapatid? Na hindi naman galing sa abuluyan? Hindi po ba kayo nagtataka doon, yung sa Philippine Loop? Bakit meron pera ang pangasiwaan? Bakit hindi siya ang gumawa na ipaayos lahat ng lokal? Kaya ganun po, nung una, pinagtatanggol ko pa po si Brad Daniel na yung mga KNP, sinasakal siya. Sinisikil yung katotohanan na dapat niyang malaman. Pero, bigla niyang sinabi na, huwag niyo ko questionin yung desisyon ng KNP ko. Brad Daniel, tama po ba yung sinabi niyo na yon?
na wag ko questionin yung sinasabing, yung desisyon ng inyong mga KNP? Hindi po ba kayo kalaban ng Diyos nun? Nakasulat po yun sa Biblia, nasa gawa ng mga apostol, nagkaroon ng hindi kakaunting usapin ng mga apostol. Nagtalo-talo po yung mga apostol. Como nagtalo-talo na sila, itong si Santiago, na kinasihan ng Santong Espiritu nung panahon na yon, tumindig. Sabi niya, wag na nating gambalain yung mga hentil na nagsisisampalataya. Wag na natin silang pilitin pang magpatuli. Kundi, iaral natin sa kanila na sila'y magsiilag sa mga bagay na binigti, inialay sa mga Diyos-Diyosan, etc., etc. Kaya nakakalungkot mang sabihin, the more na nagsisinungaling si Brad Daniel, the more na ikaw na po mismong nagsabi niyan, Brad Daniel, na yung sinungaling sa demonyo. Kayo po, saan po kayo ngayon? Di po ba nagsisinungaling kayo? Yes or no lang naman po ang sagot eh. Ang tanong ng mga kapatid na nakapunta sa Brazil, Brad Daniel, nagtinda po ba talaga ng alak sa Brazil sa mga tindahan ni Brad Eli? Yes or no lang naman po ang tanong. Kung yes, di salamat po sa Diyos. Kung no, di kayo na pong makakasagot niyan. 8:44 ng 1. Bro, bakit yung ginagawang hospital sa Apalit hindi matapos-tapos? Hindi ko nga po alam bakit hindi matapos-tapos. Pati nga po yung UNTV building hindi matapos-tapos. Bakit? Bakit laging nai-scam si Brad Daniel sa mga kontraktor na nakukuha niya? Bro, kumakain ka na ba ng Jollibee Chicken Joy ngayon? Wala pong Jollibee Chicken Joy dito. Ano-ano ang nangyari kay Brad Yuli? Ano po ang nangyari kay Brad Yuli? Hindi ko po alam kasi wala naman po ako sa Brazil. Nasa Europe po ako. Malayo po yung kaya hindi ko po alam kung ano pong nangyari doon. Ano pong meron? Sabi ni Sis Bel Arabis. Hindi ko po alam, Sis Bel. Pinapakalat po ng mga KNP. Nasabi po ni galing po sa kanya yon. Sinabi ni Brad Daniel na i-block ako. Na nagsasalita daw po ako ng laban sa aral. Inahamon ko po si Brad Daniel na patunayan mo na nagsasalita ako ng laban sa aral. Patutunayan ko na mali ang sinasabi niyo po. Ayun, ganun lang po. Ganun lang kadali. Lalaki tayo, dapat magpakalalaki tayo. Hindi tayo kagaya nung ibang naglo-lollipop na nga, naglilinis-linisan pa. Tapos sasabihin ninyo kayo yung maghahari sa 1,000 taon. Naku, gaano kaya karaming maiimpyerno kung kayo ang maghahari sa 1,000 taon. Sabi nga nung isang kaibigan ko na hindi na rin dumadalo, manggagawa yun na maayos. Sabi niya, alam mo, sabi niya ganyan, meron akong friend na lawyer, na alam niya, friend ko yun, even before I entered MCGI. Sabi niya ganyan, we are very much active in our church duties as a CFC member, Couples for Christ member, sabi niya ganyan. Lawyer yung kaibigan ko, sabi niya ganyan. Ang tanong niya, kasi ganito ang insight namin sa faith namin na ang Diyos, siya ang umahatol sa labas. Ano ang insight mo doon? Alam mo, sabi nung lawyer, doon sa kapatid. Yung lawyer, hindi po kapatid yon. Ang sabi po nung lawyer, kung ganon, mas gugustuhin ko na magpahatol doon sa Diyos. Kasi sigurado ako yung hatol nun fair. Hindi kagaya nung hatol ng church, ng pamunuan ng church nyo, kagaya niyan, di ba, yung nangyari sa inyo. Napakaganda nung wisdom nung sinagot nung lawyer. Mas gugustuhin ko na magpahatol doon sa Diyos. Kasi nakikita niya yung yung mga nakapaikot na sirkumstansya. Yung mga circumstantial evidences. Kasi kailangan sa korte, yung mga circumstantial evidences, kailangan bibigyan nyo ng pansin yon. Tapos, meron pang tanong, bro, yung lupa sa Orani na dapat yun para sa malaking kapigatian, ba't naging sa kanila na lahat? Hindi ko po alam, brother, kasi
Ah, hindi naman po ako kasama dun sa dun sa lupa na yun na na owner. Nakita nyo naman po na meron pong mga nakalagay na owners dun sa lupa na yon. Bro, kanino pinamana ni Best ang mga mansion na naiwan niya? Kay Yuli ba? Kagaya po ng sagot ko sa tanong kagabi regarding sa mansion, how do you define mansion? Kasi for me, yung bahay ko sa Pampanga na maliit lang, for me, mansion na para sa akin yon. Ngayon, how do you define the mansion? Ngayon, kung ang sasabihin mo, yung mga bahay, wag na nating wag na ng mansion or etc. Bahay na lang. Kanino naiwan yon? Kay Yuli ba? Meron pong naiwan sa kanya. Kasi sa kanya nakapangalan. Pero yung hindi sa kanya nakapangalan, hindi po sa kanya naiwan yon. Bro, may favoritism ba ang mga magulang ni KDR pagdating sa mga opo? Opo, meron pong favoritism. Very much naman po yan, very much visible. Meron pong favoritism. May katotohanan po ba sa mga ini-imply ng iba na may special relationship si Brad Yuli at Brad Ellie? Meron po. Meron pong katotohanan po yun, hindi naman po natin maitatanggi yun. Kagaya po ng special na relationship ng Panginoong Jesucristo at ni San Juan na iniibig. Kaya nga po siya tinawag na San Juan iniibig dahil iniibig siya ng Panginoong Jesucristo bukod tangi doon sa 11 apostol pa. Ayun, yun lamang po yung yung mga nagtanong. Yung ibang mga kapatid, nagtatanong po sila sa akin through personal message. Pini-PM po nila ako. Kaya yun po yung mga tinakel ko na kagaya nun. Bro, alam mo ba, nakakatakot magtanong regarding sa sa haba ng prayer meeting. Sa totoo lang, bro, madalas po kaming late ng misis ko, kapatid din po siya. Madalas po kaming late sa trabaho. Sabi ko, yun nga po ang hindi pagka nagsalita ka regarding dyan sa concern ng mga kapatid, mamarkahan ka na nakalaban ka ng aral. Anong kalaban ng aral nun? Kasi yung mga royal family, dumadalo yun sa mga bahay nila, hindi naman dumadalo sa mga lokal. Tapos, sa bahay na nga na dumadalo, nakahiga pa yung iba. Hindi po ba totoo? Kaya kung talagang sa Diyos tayo, kung pinapadalo natin sa lokal yung mga kapatid, dumalo rin tayo sa lokal. Hindi po ba totoo? Biruin mo, nasa apalit na nga yung mga magulang ni Brad Daniel. Nakita nyo na po bang pumasok sa chapel? Ilang beses nang nagpasalamat ang mga matatandang kapatid sa panahon ni kapatid na Perez. Ni isang beses po ba, nakita nyo po ba silang pumunta sa chapel man lang para makiisa dun sa mga pagpapasalamat na ginagawa ng mga kapatid na matatanda sa panahon ni kapatid na Perez? Sino po mas malapit sa puso ni Brad Ellie? Si KDR po ba o si Yuli? Depende po sa klase ng malapit sa puso. Meron po kasing mga yan. Kailangan i-categorize po yan. Ano pong klase ng pagiging malapit sa puso? Kaya yun po. Alam niyo po, sa totoo lang, 2 years ago na naginip ako. Yun, kinwento ko po yun, yung panaginip ko na yun. Doon sa kaibigan ko, matalik kong kaibigan na manggagawa. Yun yung time na kasagsagan na binabanata ng mga KNP, ni Brad Daniel, si Yuli. Alam niyo po na naginip ako na si Brad Daniel nagbabasa ng Biblia. Tapos dumating si Brad Ellie. Tapos may mga tinuro si Brad Ellie kay Brad Daniel. Ang sabi ni Brad Ellie, sige nak, alam mo na yan. Kailangan ko nang umalis kasi meron pa kaming lakad ni Brad Yuli. Alam niyo po, na-confirm ko yung panaginip ko na yon dun sa isang kapatid na kasama ko din kay Brad Ellie. Alam niyo po, hindi naman po ganun kalupit ang Diyos. Ang sabi ni San Pablo sa kanyang sulat,
sa kanyang isa sa mga epistola, sabi po niya, pagkalooban nawa ng habag ang sambahayan ni Onesiporo, sapagkat madalas niya akong pinaginhawa. Noong ako'y nasa Roma, hinanap niya ako ng buong sikap. Ang Diyos po, nakikita niya ang puso natin. Kaya hindi po pwede na ang MCGI ngayon ang magsasabi na hatulan yung mga nag-exit na maimpyerno. Baka nga mas maimpyerno kayong mga panatiko eh. Talagang maiimpyerno yung mga KNPing mga hinayupak na yan na nagpapasasa sa pera ng mga miyembro. Hindi ba totoo, Resty Reyes, yung sinasabi ko? Hindi ba totoo, Efren Baking, yung mga sinasabi ko? Hindi ba totoo, Robert Naboa, yung mga sinasabi ko? Nakakalungkot pong isipin. Yang mga ganyang mga nangyayari ngayon.